sa loob nung letter B ng lalaki, may yung tubo, 'di ba, yung vas deferens, yun yung tubo from there ko-connect doon sa seminal vesicle, tama? Yes, Tapos Doc. prostate, Yes, Doc. tapos Para sa urethra. no, Yes. bago lumabas. Okay. So sinabi mo, dalawa pinoproduce niya, which is yung sperm at yung testosterone, yung hormone. So manami sa atin, so pag iyon ay pinutol, yung tubong yon, yung sperm ay hindi na makakatawid. So hindi na siya makakabuntis. So balit yung testosterone, isang hormone, ang tanong ng mga lalaki, madaming role yun eh. Siya yung sabi nga nung guest naming urologist, the other, Dr. Erastorza, sabi nga, nagpapatigas kay Manoy. Sabi, siya yung nagpapakos ng erection, ng nung desires, libido, yes. libido, o pati yung pagkalalaki, yung paglaki ng mga muscles. So paano yun, naputol, yung testosterone, makakatawid pa ba? Pinutol na. Anong mangyayari doon? So, magkaiba naman po yung daanan or kung paano lumalabas yung mga hormones. Ang hormones po ay pinoproduce ng testicles pero sa blood siya dumadaan. Yun. Sa dugo po ito, lumalabas ang testicles at nagsi-circulate sa katawan. Aside from the testicles pala, ang adrenal glands natin, meron din contribution ng testosterone. Pero primarily, around 90% ng testosterone ng mga lalaki is from the testicles nanggagaling. So hindi siya sa tubo dadaan, kumbaga. Sa dugo siya dadaan. Sa mga ugat po Sa na mga ugat. nakapalibot. Okay, so because of that, kahit putulin yung vas deferens mo, yung sperm lang ang hindi makakatawid. Pero yung testosterone, which is a male hormone na kailangan ng isang lalaki to engage with sex, 'di ba, pati yung kanyang desire, lahat 'yon, no, ay libido, lahat 'yon, no, ay mangyayari pa rin. Tama, Doc? Kumbaga, ma-maintain po yung current level ng testosterone ng pasyente kahit nagpa-vasectomy pa siya. Okay, so ang next question may mga dito is with that, meron pa ba daw lalabas doon sa kanya, sa isang lalaki, kung wala na yung vas deferens? So, ang seminal fluid or yung semilia na tinatawag natin, halo-halo po yan ng iba't ibang mga fluids na pinoproduce ng katawan during sex. So, actually, yung sperm cells, maliit na portion lang yan ng seminal fluid. Karamihan po ng mga fluids na lumalabas during ejaculation ay nanggagaling sa prostate tsaka sa seminal vesicles. Bakit tayo may ganong klaseng fluid? Kasi ang purpose ng mga seminal fluids is to nourish the sperm cells. Kapag maghahalo sila and yung mga enzymes, yung mga nutrisyon na nandoon sa seminal fluids, yun yung magpo-protect sa sperm cells kapag lumabas na sila sa katawan. So yung seminal fluid, that's what goes deposited in the vaginal canal, and yun po yung pumapasok doon sa female reproductive tract. So kahit naputol na yung mga vas deferens, yung sperm cells lang yung hindi nakasama. The rest of the secretions of the body, like the prostate and the seminal vesicle contributions, lalabas pa rin po. Okay, so ibig sabihin may semen pa rin lalabas, wala lang siyang lamang sperms. Cells, yes. Wala siyang laman na sperm cells. So yun po, malinaw yun. So parang walang nangyari. In other words, walang nangyari sa isang lalaki. Except hindi na siya makakabuo ng bata. Tama? Yes, Doc. Okay. Tama po yun. So yung procedure kanina, Doc, ay sabi mo ay isa ay